Good morning Karanumin. Today ang pag-uusapan natin is itong nabili natin na James Watt battery. Yung battery information ay 12 volt 100 Ah at ito ay may Bluetooth na. So pwede na tayo mag-connect, smart battery na siya. Pwede na tayong connect doon sa BMS para ma-check natin yung health at status ng ating mga cell sa loob. Ito yung bukas na siya. Then ito yung side, ito yung likod, ito yung kaliwang side pag nakaharap siya. Pag binuksan natin, ito is unboxing lang at review. Initial review lang siya. Buksan natin. Pag bukas mo, makikita mo itong user manual. James Watt, user manual. And may kasama din siya na terminal cover ata. Itong dalawang plastic na to. Sunod dyan, may maliit na box. Ito yung nagustuhan ko dito dahil ang laman nito ay ang laman niya ay yung Bluetooth monitoring. Ito na yung ating maliit na monitor na kailangan mong bigyan ng power supply, which is i-explore natin mamaya. And may kasama na rin siyang nut and bolts pati washer. So depende kung saan mo siya i-mount. Kaya nakaabang na yung tornilyo. Yung mounting bracket niya ay bakal. Mamaya explore natin tong maliit na monitor. At isa din siyang magandang reason kung bakit ito yung pipiliin mo. At later ipapaliwanag natin kung bakit. Tapos proceed tayo. Pagkatanggal niyan, ito yung top view. So secure na secure ang ating battery. Merong sabihin na nating 3/4 inch na insulation sa lahat ng side at yung top insulation ay makapal. Yan. Makapal siya, ibig sabihin makakasigurado ka na safe na darating sa iyo yung battery. Yan, naka-plastic at ito na yung ating pinaka battery. Yan, labas muna natin at check natin kung may surprise pa doon sa ilalim. Same na insulation pero this time yung kanyang bottom na insulation ay medyo manipis na, unlike dito. Yan. Ito yung insulation sa taas. Ito naman yung bottom insulation at foam. Kung makikita natin, wala na siyang laman. Yan, tanggalin ko lang yung battery sa kanyang pinaka-plastic. Ito yung ating pinaka-battery. At nandito yung pinaka-logo niya tsaka information. Ito yung left side ng battery, wala. Ito naman yung likod. Warranty certificate, void if turned. Tapos, yan, nandito siya. Ang kagandahan lang nito, ang date of manufacture ay latest 2026, June 30. So latest na latest siya. At nung una, hesitant ako na bumili nito dahil may mga post sa group na merong mga bloated silang nakuha. Ito is pre-order item. Nakuha ko siya ng 8.6 kung hindi ako nagkakamali. Siguro mag-provide na lang ako ng screenshot ng aking Shopee nung binili ko to. Dito pala sa taas, andito yung positive terminal, tapos negative terminal with kasama na siyang nut, washer, lock washer. Tapos meron ditong mga QR code sa taas. Ngayon para sa BMS, first step and second step. So kailangan yung importante to. Kung dun sa ibang battery hindi na kayo nagbabasa ng manual, dito kailangan yung basahin kasi medyo tricky yung pag-connect ng ating monitor. Yung ating top ay ito. So may butas siya dito. Abang siya para isaksak itong ating monitor. So ito ay dito natin isasaksak. Ito din yung nagustuhan ko dito kaya binili ko siya kasi meron na akong existing dito na CST battery at with Bluetooth din siya. And ito ay same ng form factor kaya ito yung binili ko dahil dito sa monitoring na to. Later pag-usapan natin or siguro gawa na lang natin ng separate na video. Then isa sa nagustuhan ko dito ay may active balancer siya bukod pa dun sa passive balancer na embedded sa ating BMS at Bluetooth support. Tapos yun, yung BMS ay capable ng mag-deliver sa atin ng 100 ampere. High cycle life, lightweight, and high energy density. So yan, i-plug na natin yung ating Bluetooth monitor. Itong Bluetooth monitor, tiningnan ko na yung teardown ni Solar Miner. Ito ay direktang naka-connect dito sa ating mga terminal. So positive at negative. Itong nasa labas,
is negative side, yung nasa gitna na pin is positive. Though dahil ito ay negative, huwag kang maglalagay ng metal kung saan pwede siya mag-short. So yan, ito ay i-plug na natin at mabubuhay na siya. Mapapansin nyo, dahil nagbi-blinking yung likod niya is nagsumusubok siya na mag-pair sa BMS ng battery. So ngayon is naka-pair na siya and ito na yung ating battery ngayon. Napapansin nyo, nagcha-charge dahil hindi siya dito nakakonect. Yun yung reason kung bakit kailangan mo tong basahin. Yun pala, pag-usapan natin yung advantage nito. Bakit ba hindi ako nag-CST at bakit ako nag-James Watts? Kasi technically same sila ng form factor. Ang advantage nito is merong active balancer na pagbukas nga ni Solar Miner is may module na naka-separate para sa mas mabilis na balancing ng mga cell. At isang factor na talaga na aking kinonsider ay itong monitoring. Kasi dito sa bahay, kailangan magbukas pa ng yung cellphone, kailangan pang buksan yung Bluetooth at yung location para ma-access mo yung app at para makakonek ka sa battery. Ito is game changer dahil ito ay kailangan mo na lang bigyan ng power supply and andito na yung monitoring niya. Ang importante lang naman na kailangan mong titingnan, itong ating voltage nasa taas. Ito yung overall na capacity na meron siya. Ito yung charging indicator. Ito naman yung ampere na pumapasok or lumalabas. Ito ay temperature. Yung nandito na lumalabas kanina is kung kumukonek siya or under pairing mode siya, at yung nandito naman is yung kung meron ng mga error na nadidetect. So yan, kaya ito yung nabili ko. At nabili ko siya sa Shopee ng 8.6 and pre-order yon. Pero hindi naman siya ganoon katagal. Ang expected na dating nito is 30 pa ng August, pero ngayon ay 8 siya dumating kahapon and nandito na siya. So mabilis, 8 or Biyernes, alam ko Biyernes dumating na. Tuwang-tuwa na ako dahil yan na ito is naka-pair sa CST natin. Kaya nakikita nyo ito ay wala namang connection pero nagcha-charge dahil ito ay naka-pair ito doon sa ating isang battery. Nagagamitin ko is ito yung pang pair ko para yung system ko dito ay maging 12 volt 200 Ah na yung ating capacity para mas makapag-store pa tayo ng maraming harvest. And yun lamang po, kung may katanungan kayo, please comment, like and subscribe. Sana naman suportahan nyo ang aking channel. Thank you and God bless you. Bye bye.